Ako nga pala si Miyaka, Tubong Masbate Province. Nangyari ang kwentong ito taong 1998. Noong mga panahon na iyon ay nasa edad 14 anyos pa lang ho ako, Sir Paul. Sa totoo lang, hindi ko talaga akalain na sa isang simpleng katilang sa ulo, ito ang magiging dahilan para maramdaman ko mismo kung gaano katotoo ang ilan sa mga kasabihang may mga bagay na hindi talaga kayang ipaliwanag ng siyensya. Hindi ko na rin alam kung dapat ko pa bang ikwento ito, pero baka sakaling may matutunan kayo o mapulot. Kasi minsan, ang mga simpleng bagay katulad ng kuto, hindi lahat galing sa maruming ulo. Minsan, galing sa mas malalim at mas madilim na dahilan. Lilinawin ko po kuto. K-U-T-O. Kuto. Noong una ay akala ko simpleng problema lang na magkaroon ng kuto. Naisip ko pa nga na baka nakuha ko lang sa mga pamangkin ko. Kasi lagi ako nakikipagkulitan sa kanila kapag dumadalaw ako sa bahay ng kapatid ko sa kabilang purok. Mga bata pa kasi yung mga yun. Siguro mga 8-9 na taong gulang, kaya naisip ko, natural lang siguro yun na mahawa ako. Pero nagulat ako nang makalipas ang ilang mga araw, parang biglang dumami pa ang mga kuto ko. Halos araw-araw na lang ay nararamdaman ko na may kumakagat sa anit ko. Gumagalaw, nangingiliti. Kahit anong suyod ko, kahit anong hugas ng buhok, parang hindi nauubos, at sa halip, parang dumadami pa nga ang mga insekto sa ulo ko. Diyos ko, Miyaka, ang dami mong kuto. Tigil-tigilan mo kasi ang kabababad sa initan. Diyos ko, kung bata ka, tignan mo. Bawat pagbukas ko sa buhok mo ang daming lisa at kutong nahuhulog. Minsan pa nga, inusisa ng nanay ko ang ulo ko at halos mandiri siya sa nakita. Sabi niya, halos bawat hibla raw ng buhok ko sa kailaliman ay may nakasabit na lisa. Ang daming kuto raw na gumagapang sa anit ko. Naisipan ng nanay ko na lagyan namin ng suka ang buhok ko para daw mamatay ang kuto, pero wala pa ring naging epekto. Nilagyan din namin ng gaas, bawang, lahat na yata ng payo ng mga matatanda. Sinunod namin ni nanay, pero sa halip na mabawasan, mas lalo pang dumami ang kuto ko. Bukod doon, nagkaroon na rin ng mabahong amoy na umaalingasaw na nagmula sa ulo ko. Nangangamoy bulok na karne. Madalas ay sinusundan din ng nagsisilakihang mga langaw ang ulo ko. Umabot din sa punto na kusang nagsisilaglagan ang mga kuto ko sa ulo kasi napakadami nila. Minsan pa nga, may nakukuha na rin akong kuto sa batok at sa leeg ko. Minsan ay gumagapang din sila sa damit ko. Nagkakasugat-sugat na rin yung ulo ko dahil sa kagat ng mga kuto at sa mga kamot ko. Oo, marami ang nandidiri, at dahil na rin sa mga kuto ko, binubuli na ako ng mga batang kasing kaedaran ko. Hindi ko sila masisisi. Sino ba naman ang hindi mandidiri? Lalo na kapag kumakain ka tapos makikita mo ang ulo mo na punong-puno ng kuto. Siyempre bilang bata, hiyang-hiya ako noon. Takot na takot, lalo na sa mapanghusgang mata ng mga tao. Makaraan ng ilang araw, nakapagtataka lang dahil para bang lumalaki ang mga kuto ko. Malalaki na sila na para bang munggo, tapos napakalulusog. Para na silang garapata. Sobrang itim din ang kulay nila at yung mga lisa ay parang butil lang palay na kumakapit sa dahon. Sa isang hibla ng buhok ko ay maraming lisa na nagsisilinyahan. Maliban doon ay may kakaiba rin akong nararamdaman. Parang mas lalong bumigat ang ulo ko. Laging masama ang pakiramdam at gabi-gabi na lang hindi ako makatulog ng maayos dahil sa sobrang kate at hapdi na nararamdaman ko sa ulo ko. Miyaka, bakit namumutla ka? Ang lalim ng mata mo. Usal yun ni tatay isang gabi habang nakaupo kami sa may sala at nakikinig sa radyo namin.
Tay, ayos lang po ako. Siguro puyat lang. Ilang gabi na kasi akong hindi makatulog. Ang kati kasi at hapdi ng anit ko eh. Patingin mo kaya yan kay Manay. Baka hindi na pangkaraniwang kuto yan. Yan nga rin ang ipinayo ni Mang Lucio kanina. Hindi bali bukas na bukas din, dadalhin ko siya kay Manay. Tugon naman ni Nanay. Si Tia Manay ay kamag-anak lang din namin ngunit isa itong manggagamot. May lahi kasing manggagamot ang pamilya ng nanay ko. Pero si Nanay, hindi siya marunong manggamot. Kagaya ng napag-usapan namin ng gabing yon, kinabukasan ay dinala ako ni Nanay kay Tia Manay. Sakto naman na nang makarating kami, ay nandoon si Tia, kaya agad nito kaming pinapasok sa bahay niya at inasikaso. Patingin nga ng ulo mo, Miyaka. Totoo bang sinasabi ng nanay mo, marami ka raw kuto at lisa? Opo, Tia. Kaagad akong lumapit kay Tia. Ilang segundo pa lang matapos niyang buklatin ang buhok ko ay napaatras ito. Diyos ko po, totoo ba itong nakikita ko? Napakarami mong ang kuto, Miyaka, Diyos ko. Hindi na pangkaraniwan yan. Bakit parang kuto ng patay yan? Ano? Anong kuto ng patay? Paano nangyari yon? Bakit nagkaroon ng kuto ng patay ang ulo ng anak ko? Miyaka, marahil ay humiram at gumamit ka ng suklay mula sa kaklase o sa mga kaibigan mong ngunit lingid sa iyong kaalaman, ang ulo nila ay may mga kuto pala mula sa patay. Maaaring nakuha mo lang ito sa mga taong malapit sa iyo nang hindi mo sinasadya, pero pinapayo ko sa iyo, sa susunod ay huwag ka na ulit hihiram ng mga gamit mula sa ibang tao para maiwasan mong maulit ang ganitong pangyayari. Napatayo si Nanay at napasigaw. Marahil ay dahil na rin sa pagkabigla. Pakiramdam ko noon, naputulan ako ng dila dahil hindi ko magawang makapagsalita. Umuwang ang bibig ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero gulat na gulat at takot na takot ako dahil sa aking mga narinig. Doon ko lang din napagtanto na bago pa ako magkaroon ng maraming kuto, ay madalas akong humihiram ng suklay o hindi naman kaya pantali sa buhok sa mga kakilala ko. Ngunit hindi ko akalain na sa simpleng paghiram lang ng gamit sa buhok ay mangyayari pala sa akin ang ganoong sitwasyon. Huwag kayo mag-alala. May paraan ako para matanggal ang mga kuto ng patay sa ulo mo. Miyaka, sandali, sisindihan ko muna ang kandila. Matapos magsindi ni Tia Manay ng kandila, pinatakan niya ng kandila ang tubig at napansin ko na habang ginagawa niya yon ay may nabubuong hugis ng kandila na nakalutang sa palangganang may tubig. Ilang saglit pa ay may nabuong hugis ng babae sa tubig. Sa babaeng patay na ito nanggaling ang kuto mo, Miyaka. Nanggaling siya sa kabilang bayan at maaaring kilala mo siya. Namatay siya 2 buwan pa lang ang nakararaan. Halika, Miyaka, inumin mo ang tubig na pinatakan ko ng kandila. Matapos kong inumin ng tubig na niritwalan at pinatakan ng kandila ni Tia Manay, ay binalot niya sa pulang tela ang kandilang naghugis babae. Sa kanya yun pinatago sa nanay ko. May langis din na pinahid si Tia Manay sa ulo ko at bago pa kami umalis ni Nanay ay maraming payo siyang ibinilin sa akin. Sa kabutihang palad, makaraan ng ilang linggo ay unti-unting nawala ang kuto sa ulo ko. Unti-unti ring humilom ang sugat sa ulo ko at nawala ang malansang amoy. Napag-alaman ko rin na isa sa mga kaklase ko, may kapatid siyang namatay. Eksakto sa panahon kung kailan sinabi ni Tia. Hindi ko alam yun dahil hindi naman niya ito sinabi sa amin. Namatay daw sa sakit yung ate niya at yung suklay na ginagamit ko na hinihiram ko nga sa kanya, pagmamay-ari ng ate niya. Ako naman, hindi ko na sinabi sa kanya ang nangyari dahil wala naman siyang intensyon na masama sa akin. Kasalanan ko rin dahil masyado akong mapanghiram. Pero ang pinagtataka ko noon, bakit yung kaklase ko na yun hindi naman napasahan ng kuto ng patay? At ang sabi naman sa akin ng tiya ko, hindi lahat ay napapasahan ng kuto ng patay.
Kalamitan, ang mga taong walang pananalig at hindi nagdadasal sa Diyos, doon nabubuhay ang kuto ng patay. Totoo ang sinabi ng tiya ko dahil hindi naman talaga ako mapagdasal noon. Hindi rin ako nagsisimba. Kaya ang ginawa ko noon, dasal ako ng dasal, simba na ako ng simba. At kasabay ng paggaling ko, ng mga sugat ko sa ulo, inawala na ng tuluyan ang mga kuto ng patay sa ulo ko.